Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. China nagpadala na naman ng 50 barko sa West Philippine Sea, na mataan ng militar. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Mahigit 50 barko ng China at mga bangkang pangisda ang namataan sa West Philippine Sea, sinabi ng Armed Forces of the Philippines nitong In terms of the territorial defense operations or sa usapin pong West Philippine Sea, the following are the sightings of Chinese vessels in the West Philippine Sea as of 4 p.m. of March 11. In Bajo de Masinloc, 5 China Coast Guard vessels, 18 China Maritime Militia vessels, and 10 China small boats. In Ayungin Shoal, 1 China Coast Guard vessel, 6 China fishing vessels. In Pag-asa Island, 1 China Coast Guard vessel, and 6 China fishing vessels. In Panatag Island, 7 China fishing vessels. There are no significant sightings on the West Philippine Sea's other features. Ito naman ang mga tampok na pandagat ng West Philippine Sea kung saan natukoy ang mga sasakyang pandagat ng China. Sa Scarborough Shoal, 5 CCG vessels, 18 Chinese Maritime Militia at 10 Chinese small boats. Sa Ayungin Shoal, 1 CCG vessel at 6 na maliliit na bangka. Sa Pag-asa Island, 1 CCG boat at 6 na fishing boat. At para naman sa iba, sinabi ni Padilla na walang makabuluhang sightings sa iba pang mga tampok ng West Philippine Sea. Ang iba pang maritime feature sa West Philippine Sea ay ang Parola Island, Likas Island, Lawak Island, Rizal Reef at Kota Island, at Sabina Shoal. Ang presensya ng China ay batay sa paggigiit ng pagmamay-ari nito sa buong South China Sea, na kinabibilangan ng karamihan sa West Philippine Sea, isang claim na epektibong ibinasura ng 2016 Arbitration International ruling. Magsasagawa ang Armed Forces of the Philippines ng rotation and reprovision missions sa 4 na outpost nito sa West Philippine Sea sa susunod na buwan. Ang mga supply expedition ay isasagawa para sa mga istasyon ng militar sa Pag-asa Island, Kota Island, Panata Island, at Parola Island sa unang linggo ng Abril. Mula February 18 hanggang February 21, nagsagawa ang AFP ng RORE mission para sa mga outpost ng militar sa Patag Island at Lawak Island, ayon kay Padilla, at idinagdag na ang AFP at Philippine Coast Guard ay gumagawa ng RORE sa Ayungin Shoal buwan-buwan. Meanwhile, the Armed Forces of the Philippines will continue its rotation and reprovision or the RORE missions in other islands and features in the West Philippine Sea. Following the last RORE in Patag and Lawak stations in last February 18 to 21, the Western Command Armed Forces of the Philippines is now preparing another RORE at Rizal Reef and Likas stations on 03 to 06 March 2024. On the other hand, the next RORE at Pag-asa, Kota, Panata, and Parola will be conducted in the first week of April. Naobserbahan ng mga awtoridad ng Pilipinas ang presensya ng ilang mga barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa loob ng kalapit na karagatan ng mga maritime atolls na ito. Sinabi ni Padilla na mahigit 50 CCG ships at fishing boats ang namataan sa West Philippine Sea noong Lunes, 11 ng Marso. Binigyang diin ni Senate Public Order and Dangerous Drugs Chairperson Ronald Bato de la Rosa, na kailangan ang Reserve Officers Training Corps upang mapalakas ang depensa ng Pilipinas sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Ikinadismaya ng senador kung hanggang sa pagiging keyboard warriors lamang ang kayang gawing pakikipaglaban ng mga Pilipino para sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Gusto niya, wala tayong reserve. Sige, go ahead. Ayaw ninyo. Sige, hintayin natin na walang hiyain tayo ng ibang bansa na yan. Pagdating ng araw. Sige, ayaw ninyo. Go ahead. Make your day. Diba? Ay, bakit naman ganun? Diba? Bansa natin ito. Bansa natin ito. We have to defend this country anytime, anywhere. Kailangan depensahan natin ito. Hindi ito. Paano ka makadepensa kung wala kang reserve? Pagkaubos ng sundalo mo, saan ka kukuha ng pagsuporta ng sundalo? Sige tayo. So, ibig sabihin, yung ating pasigaw-sigaw dyan na lumaban tayo sa West Philippine Sea. Hanggang rhetorics lang yun. Walang kaukulang aksyon.
Na, mapapagitang tao lang tayo, lumaban tayo. Hindi natin po pwedeng walang hiyain tayo ng mga Chinese na yan. Pero hanggang rhetoric lang, walang action dahil ayaw mag-ROTC. Ang pahayag na ito ni De La Rosa, ay sa gitna na rin ng patuloy na pagtutol ni Senadora Risa Hontiveros sa mandatory ROTC bill, at sa halip mas dapat na paigtingin ang AFP modernization at iba pang aspeto ng national defense para patuloy na maprotektahan ang teritoryo ng Pilipinas, nakikita ni Risa Hontiveros ang pangangailangan para sa mas mataas na pondo at suporta para sa modernisasyon ng militar, lalo na sa Philippine Navy at sa halip na buhayin ang mandatoryong ROTC program. Ayon sa kanya, inihahanda na ngayon ng Senate Minority Bloc ang kanilang mga argumento laban sa panukalang hakbang, lalo na't ito ay binabantayan ngayon para sa interpellation ng Senado. Pero kung hindi sa pamamagitan ng mandatory ROTC, saan kukuha ang bansa ng mga reserba? Sa ngayon, walang tiyak na sagot si Hontiveros sa usapin, ngunit sinabi niyang handa siyang kumonsulta sa mga eksperto. Ma'am, ano lang po, yung pong nangyayari ngayon sa West Philippine Sea na parang mas nagiging matindi na po yung girian. Ma'am, meron po mga nagpo-push na baka time na po to discuss ulit yung ROTC bill. Do you agree also? Actually, sineschedule na nga yata for interpellation. So, naghahanda kaming maigi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel para mag-argue laban doon. Tingin ko habang umiinit sa West Philippine Sea, ang pinakatamang course of action namin bilang Senado ay ipagpatuloy at judiciously dagdagan ang suporta sa military modernization, lalo na sa Philippine Navy, at pagsasaayos ng iba't iba pang aspeto ng national defense. At hindi po gawing excuse yan, ang isang tingin ko hindi tamang policy direction na gawing mandatory ang ROTC kahit sa mga mamamayan natin na hindi naman yon ang paraan nila para magsilbi kay inang bayan. Ma'am, follow up lang po. Kung hindi po gagawin tong ROTC bill, saan po pwede kuhain yung mga reservist na ngayon daw po kasi nagkukulang dahil voluntary system lang siya? Thank you po. Well, willing ako na magkonsulta pa rin sa mga eksperto tungkol dyan, paano palusugin yung ating reserve force. Dahil ang reserve naman ay hindi rin conscripted eh. Sila ay mga kusang nagvo-volunteer. In fact, yung mga matataas na ranggo, colonel, general, pataas, ay dumadaan nga sa commission on appointment. So sila ay mga volunteer. At palagay ko, mas maigi para sa ating national defense, territorial integrity, at national sovereignty kahit sa West Philippine Sea, lalo na sa bisa ng bagong pasa naming Maritime Zones Law, ang kahit mas maliit pero mas mahusay, mas mabisang armed forces kesa malaki pero dahil marami doon ay pinilit lamang, maluwag lamang na armed forces na may malaking bahagi na minandatory lamang ang pagsilbi. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.